Sir, ito pong si Master Sergeant, ngayon po i-dismiss na ito no, sa serbisyo, Rodolfo Mayo. Saan po ibinase yung kanyang kaso? Yun ho kasi po, as we all know now, hindi ho ba, no, maliwanag na stage nga yung ginawa nilang sinasabing umano'y bust dito kay Mayo kasi nga hawak na pala ito ng mga pulis a day before pinalabas po nila na ito'y nahuli nung Oktubre 9. Ano po? So, kumbaga, hindi ho ba kapag nag-file ka ng maling kaso, mag-file ka ng kaso based on na klarong mali na mga facts, baka ma-technical po at ma-dismiss yung kaso? Tama ka dyan, Ted. Kaya nga ho, ang direction ho ngayon ng DOJ sa instructions ng ating kalihim, Boying Remulla, ay i-review, i-re-evaluate yung pending case ni Mayo at ni Atadero tungkol doon sa nasabat na malaking bulto ng shabu doon sa WPT. Kasi yun nandun si Atadero, kaya nga siya kasama si Mayo tungkol sa shabu na yan. Yun ho yung basehan nun. Kasi kung kapag attend kayo doon sa press conference ng doon nung Monday, nilahad po ng NAPOLCOM yung more comprehensive, complete, supported by CCTV footages at iba pang additional pieces of evidence gaya ng mga affidavits mismo. Yung result congressional hearing sa bagay na to, pinagsama-sama nila lahat yan at yun ang hinihintay namin dahil ito na yung maglalagay sa tamang perspektibo kung ano yung tunay na kasong ilalahad natin, isasampa natin. Kaya tama ka na kung susundan mo yung dokumentong ginamit dun sa kaso ni Atadero at saka ni Mayo na pending ngayon, medyo tagilid nga dahil yung compliance ng Section 21, yung sinabi mong maraming question kailangan abot yung proof beyond reasonable doubt sa criminal cases. Pending na yan, but wala namang magpipigil kasi sa prosecution na i-review yung lahat ng bagay na yan dahil sa kadahilan ng may mga newly discovered pieces of evidence. Okay. Naka-file na po ang kaso sa hukuman po, Yusek, mismo, itong dalawang kasong itong binabanggit nyo? Yes. Yung isa, prosecution na presentation of evidence na yung kaso ni Mayo at saka ni Atadero, pending sa Manila RTC. Okay, sige po. Yung pangalawa naman, ito yung bagong kaso lamang, Ted, no? Yung bungling of evidence and then at the same time yung planting of evidence, yung kasasampa lamang, yun ang nag-issue nga ng warrant of arrest ang regional trial court doon sa bungling case. Isang ibang korte kasi ang humawak naman doon sa planting of evidence, wala pang warrant doon. Okay, yung pong planting of evidence, ihiwalay natin po, Yusek, bago ko balikan itong original po na kaso nitong sila Mayo. So itong planting of evidence, bagong kaso ito, involving sino po naman? Yun ang 29. Kasama na yan yung binanggit mo na mga personalities. Okay, sige po. So ito pong separate case ni Mayo, dalawa lang sila ni Atadero? Tama, dalawa lamang sila. Okay. Yun po bang pangalawang kaso na planting of evidence, yung facts noon, yung mga ebidensya noon ay matibay at wala na kayong idadagdag pa? Basically, klaro na po iyon? Wala na po tayo magiging technicality doon kung sakasakali? Good question. Kasi ang DOJ, kami ay umaakto lamang, Ted, base sa mga pieces of evidence na binabato o sinusubite ng law enforcement agencies. So yun ang limitasyon niyan. Kaya nga meron tayong case build-up na nga sa kasalukuyan yan. At ang kagandahan nito, sa kadahilan ng meron ng dadating pa na mas komprehensibong report ng NAPOLCOM at hinihintay namin yung formal criminal charge nila
para yun ho yung mag-umpisa ng proseso ng case build-up nitong panibagong comprehensive report na to, ay yan ay pagkakataon ng DOJ na aralin, usigin ng mainam yung mga lahat ng pieces of evidence para titignan at tignan kung pwede bang yan ay pagsama-samahin, yung tinatawag natin na i-join mo lahat-lahat yung mga kaso, consolidation, or kung pwedeng magkaroon ka ng anggulong iba. Kasi nga, yung mga kasong final ay individual liabilities lamang. Tao, mga kung anong ginawa mo, kung ano yung pagkakamali mo, ano yung negligence mo, etc. Kung ano man yan, ano. Ang tinutumbok ngayong anggulo ay yung conspiracy. Kasi nga, if we have to consider the volume, the sheer volume, it's unimaginable talaga. Ang estimated volume kasi ng stash of shabu doon sa WPD ayon sa report ng NAPOLCOM, itong last report natin ay around 1.5 tons, of which well, the bulk of it na account na, pero may around 300 kilos ang hindi. So malaki pa din. Kaya nga yung 990 plus yung naibalik nila na ayon sa report na 42 kilos, lahat po yan ay bulto noong dinestroy yung kasi yan ang patakaran sa batas eh. Pag may nahuli kang mag-iwan ka lamang ng representative sample sufficient in amount and volume for you to prosecute the case. Ang para ma-avoid natin yung leakage at ang posibilidad na yan ay babalik sa general public at magkaroon lalo ng problema sa ating mga kababayan, ang nangyari na sinunog na yan, yung kadamihan yan. Destroyed na.